May mga araw na dumaraan na parang walang nangyayari. Tahimik. Pareho lang. Walang kakaiba. Pero isang hapon sa gitna ng pag-aayos ng altar, habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang dumudulas sa sahig ng kapilya, may dumating na hindi ko nakita pero naramdaman ko. Ako si Sister Luca Diftima. 82 taon na ako ngayon, nanginginig na ang boses tuwing bumibigkas ng rosaryo. Pero sa dami ng dasal na inusal ng labi kong ito, may isa lang talagang araw na hindi nawala sa puso ko. Isang hapon noong 1997 sa isang maliit na sulok ng konbento sa Coimbra, Portugal. Araw na nagsimula sa katahimikan pero tinapos ng isang tawag na hindi ko kayang baliwalain. Luca. Napalingon ako. Walang tao. Pero ang amoy mga rosas. Mabango. Malalim. Parang maiyakap sa paligid ko. Pumunta ka sa Nicaragua, anak. Ang aking mga anak ay naghihirap. Nakalimutan na nila ang aking pangalan. Paalalahanan mo sila na ako'y naririto pa rin. Ang tinig hindi parang guni-guni. Hindi rin parang panaginip. Parang paalala. Parang matagal na niya akong kinakausap at ngayon lang ako handang makinig. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa edad kong 54 noon, hindi na ako sanay lumabas ng kumbento. Madalas ako sa kusina, minsan sa pag-aalaga ng hardin. Tahimik ang mundo ko. Ligtas. Pero ang katahimikan ay parang ginising ng tinig na yon. Hindi ako mapakali buong gabi. Nagdasal ako. Humingi ng tanda. Pero ang sagot ay hindi dumating sa ingay. Dumating ito sa kapayapaan. Isang kapayapaang hindi mo basta mararamdaman kung hindi galing sa itaas. Kinabukasan, lumapit ako sa aking superyora. Tahimik siyang nakinig habang ikinuwento ko ang karanasan. Hindi siya nagulat. Ni hindi kumurap. Kung siya nga ang tumawag sa iyo, huwag kang matakot, sabi niya. Kung nasaan si Maria, wala kang dapat ikatakot. Isang linggo ang lumipas. Sa bulsa ko ang lumang rosaryo at isang maliit na imahen ng Our Lady of Fatima. Bitbit ang pananampalataya at kaba, sumakay ako ng eroplano. Hindi ko pa kilala ang bansang patutunguhan. Pero ang puso ko parang may direksyong sinusundan. Paglapag ko sa Nicaragua, parang sinalubong ako ng init na bumalot sa buong katawan ko. Ang hangin, mabigat. Amoy lupa, amoy ulan, amoy buhay. Sa paliparan pa lang, may mga batang nakangiti. Walang sapatos, pero tila may liwanag sa mata. Isa sa kanila, tinuro ako at sumigaw, Madre. Parang may nagdikit ng kandila sa puso ko. Sinundo ako ng isang lalaking nagngangalang Hilario. Matanda na rin, payat, maitim at kulubot ang balat. Pero malinis ang uniforme niyang tila ginamit lang sa espesyal na araw. Madre Luca, tanong niya habang iniabot ang kamay. Ako po ang maghahatid sa inyo sa nayon. Salamat, Hijo, sagot ko. Sa daan, puro taniman. Mais. Buntal. Ilog. Mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Sa bawat kanto, may mga taong tila hindi sanay sa bisita pero nagkakatinginan pagdaan namin. Tahimik ang biyahe pero puno ng tanong. Matagal nang walang madre sa amin, bulong ni Hilario habang minamaneho ang lumang jeep. Ang kapilya halos gumuho na. Ang mga tao, bihira nang magdasal. Nagkatitigan kami. Pero sabi ng matanda, babalik daw si Maria. Baka kayo na yon. Tumawa siya, pero ako'y natahimik. Pagdating namin sa baryo, sinalubong ako ng isang matandang babae. Si Dolores. Dalang rosaryo na gawa sa kahoy, at mata na parang palaging umiiyak. Salamat at dumating ka na, sabi niya. Matagal ka naming hinintay, kahit hindi namin alam kung darating ka talaga. Sa unang gabi ko, natulog ako sa maliit na silid sa tabi ng kapilya. Mababa ang bubong. Umaalog ang kama. May mga alitaptap sa labas at huni ng palaka. Pero wala akong takot. May presensya. May tiwala. Para bang ang mundong iniwan ko sa Portugal ay sumama rin sa akin sa Nicaragua. Kinabukasan, inikot ko ang baryo. May bata sa ilalim ng puno ng mga na umiiyak habang pinapagalitan ng ina. Nilapitan ko. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi po niya makabisado ang dasal, sabi ng ina. Lumuhod ako sa tabi ng bata. Hinawakan ko ang kamay. Sige, bulong ko.
Sabay natin kantahin. Ave Maria, Gracia Plena. Dahan-dahang bumukas ang labi ng bata. Unti-unting nawala ang luha. Sa huling bahagi ng panalangin, pareho kaming nakangiti. Sa mga sumunod na araw, dumami ang bata sa kapilya. Nagtuturo ako ng rosaryo sa kanila habang ang mga matatanda ay nanonood mula sa di kalayuan. May ilan na lumapit, may ilan na umiling lang. Pero gabi-gabi, sinisindihan ko ang kandila sa altar at nagdarasal. Isang gabi, habang ako'y nakaluhod, biglang bumuhos ang ulan. Tumutulo ang bubong. May hangin. Umuugong ang paligid. Napaluhod ako at humawak sa rosaryo. Virgin Mara, bulong ko, kung totoo nga ito, bigyan mo po ako ng lakas. Biglang umihip ang hangin. Halos mamatay na ang kandila ngunit sa halip na mamatay, mas lalo itong lumiwanag. Parang may humawak sa apoy. Parang may humarang sa hangin. Napaluha ako. Kinabukasan, tinanong ako ni Hilario. Madre, bakit kahit bagyo kagabi, maliwanag ang kapilya? Umiti ako. Siguro may nagbabantay. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi galing sa bahay ng isang may sakit, may lalaking lasing na tumigil sa harap ko. Madre, sabay tawa, kung totoo nga yang dasal mo, bakit hindi mo dasalan ng apoy? Tingnan natin kung maililigtas ka. Natahimik ako. Tumango lang. Tumalikod siya, humalakhak at nawala sa dilim. Pag-uwi ko sa kapilya, tahimik ako. Pero sa loob may gumagalaw. Hindi takot. Hindi galit. Isang paghahanda. Parang may paparating. At dumating na. Sa susunod na gabi, habang 20 kaming nagdarasal ng rosaryo, biglang may mga sigaw sa labas. Sunugin ang kapilya. Ilan ay may hawak na apoy. Isa sa kanila ang lalaking lasing kagabi. Nagkakagulo ang mga tao sa loob. Ngunit ako, hindi ako kumilos. Kinuha ko ang imahen ng Birheng Maria mula sa altar, itinayo ito sa harapan ko, at marahan akong nagsalita. Kung ito ang apoy ng galit, gawin mo po itong liwanag mo, inay. Sa sandaling iyon, parang may sumabog na liwanag. Maputi. Mainit pero hindi nasusunog. Tahimik pero malakas. Wala kaming makita, pero wala rin kaming takot. Pagdilat ng mata ko, nakaluhod ang lahat. At ang imahen ng Birheng Maria. Wala ni isang galos. At ang apoy sa labas. Wala na. Naiwan lang ang liwanag. Isang liwanag na hindi nagmula sa mundo. At doon ko narinig, hindi sa tainga, kundi sa loob ng puso. Hindi kita pinapunta rito para sa sarili mo lang. Pinapunta kita para sa kanila. Para maalala nila na ako'y buhay. At doon ko rin naintindihan, ang milagro ay hindi palaging sumasabog. Minsan, dumarating ito sa katahimikan. Sa liwanag ng bagong araw, nakita ko ang nayon ng malinaw. Maliliit na bahay, gawa sa kahoy at yero. Maalikabok ang daan, tahimik ang paligid. Tila walang simbahan, walang misa, walang kampana. Wala ring tunog ng dasal sa hangin, parang ang buong lugar ay nalugmok sa isang tulog na matagal nang hindi ginising. Ang kapilya ay nasa dulo ng kalsadang tila nalimutan ng panahon. Mababang pader, kupas ang pintura. Isang bintana ay may basag, ang bubong ay may butas. At sa loob walang sinuman. Ni kandila ni bulaklak. Tanging alikabok at lamok ang naroroon. Sa gitna, isang imahen ng Birheng Maria, basag ang isang kamay, may lamat sa mukha, at bahagyang nahulog ang korona. Tumigil ako sa harap niya. Nilapitan ko siya at tinanggal ang alikabok sa kanyang mukha gamit ang dulo ng laylayan ng damit ko. Madre, bulong ni Dolores sa likod ko, matagal na siyang iniwang mag-isa. Pero hindi siya nag-iisa ngayon, sabot ko. Mula noon, ginawa kong tahanan ang kapilya. Araw-araw, sinisindihan ko ang isang kandila sa harap ng altar. Walang misa, pero may rosaryo. Walang tugtog, pero may bulong ng dasal. Sa una, mag-isa ako. Umuupo sa harap ng imahen, tahimik, paulit-ulit ang Ave Maria. Hindi ko inaasahan ang gulo, ang himala, o ang pagbabago. Gusto ko lang iparamdam sa ina na hindi siya nakalimutan. Lumipas ang 3 araw. Sa ika-4, pumasok si Carmencita, isang batang babae, mga 9 na taon, payat, madalas nakaupo sa puno ng nyog. Madre, tanong niya, pwede po bang sumama sa inyo? Tumango ako. Inabot ko ang rosaryo ko at sabay naming sinimulan ang unang misteryo. Kinabukasan, si Carmencita ang nagdala ng isa pang bata, si Efran.
Pagkatapos ng 3 araw, 5 na sila. Wala pang matatanda. Pero ang mga mata ng bata, punong-puno ng tanong, pagnanais, at tahimik na tiwala. Madre, tanong ni Efran, bakit po kailangan nating magdasal? Di ba hindi naman niya tayo pinapansin? Nakangiti kong sagot kasi mahal niya tayo kahit hindi natin agad nararamdaman. Kung ayaw na natin maniwala, mas lalo siyang lumalapit. Minsan, pumunta ako sa bahay ng isang may sakit. Si Don Hilario ang nag-ayos ng pagbisita. Si Aling Marta, 67 taong gulang, hindi na makabangon. Nakakahiya po, Madre, sabi niya habang hinihila ang kumot para takpan ang sarili. Marumi dito. Marumi na rin ang buhay ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi kayang patahin ng dumi ang dasal. Isa lang ang kailangan, sabihin, tanggap ko, Panginoon. Tulungan mo ako. Hindi siya sumagot. Pero nang ako'y aalis na, humiling siya, pwede po bang ipagdasal ako bukas sa kapilya? Laging bukas ang pinto para sa'yo, Aling Marta. Pagdating ng linggo, 7 na kaming nagdarasal. Isang ina, 5 bata, at si Dolores. Sa dulo ng dasal, marahang sinara ni Dolores ang kanyang mata. Naramdaman ko ang bigat ng mga taon na biglang gumaan sa kanyang balikat. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Ang tagal kong hindi naramdaman ito, Madre. Parang umuwi ako. Dahil hindi naman talaga natin siya iniwan, sagot ko. Tayo lang ang lumayo. Lingid sa kaalaman ko, sa bawat dasal namin sa kapilya, may mga matang nakasilip mula sa bintana ng mga bahay. May mga pusong kinakalabit, tahimik, walang sigaw, pero naririnig. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, halos may bagyo, naramdaman ko ang pangungulila. Naglakad ako mula sa maliit kong kwarto patungo sa kapilya. Basa ang sahig, tumutulo ang bubong. Ang liwanag ng kandila sa altar ay halos mawala sa lakas ng hangin. Lumuhod ako. Madre Mara, huwag niyo po akong iwan. Huwag niyo po silang iwan. At habang nagsasalita ako, biglang tumigil ang pag-ikot ng apoy ng kandila. Hindi ito namatay. Sa halip, parang nagningning pa. Tulad ng dati, parang may di nakikitang kamay na humawak sa apoy. Parang may huminto sa hangin. Parang may yumakap sa akin. Kinabukasan, tinanong ako ni Carmencita, Madre, totoo po ba na hindi namatay ang kandila kahit binabagyo kagabi? Umiti ako. Totoo. Nakita po kayo ni Efran. Sinabi niya sa akin. Tapos po may nakita siyang liwanag sa likod ng altar. Hindi ako sumagot. Kasi alam kong hindi lang kami ang nagdarasal. Alam kong may nakikinig. Alam kong hindi ko lang ito ginagawa para sa mga bata o sa mga may sakit. Ginagawa ko ito dahil may nag-utos. At sa bawat sigaw ng ulan sa labas ng kapilya, may bulong ng katiyakan sa loob ng puso ko. Sa ika-4 na linggo ng pagdarasal, pumasok sa kapilya ang isang matandang lalaking hindi ko pa nakita noon. Malaki ang katawan, sunog sa araw, kalbo ang ulo. Lumuhod siya sa likod. Hindi sumabay sa dasal. Tahimik lang. Pagkatapos, lumapit siya. Ako si Manuel. Wala akong dasal. Pero may alaala ako sa nanay kong palaging nagro-rosaryo. Gusto ko sanang malaman kung totoo pa rin yung dasal niya. Sapat na ang narito ka, sabi ko. Bumalik siya kinabukasan. At kinabukasan pa. At muli. Sa paglipas ng mga araw, dumami ang mga dumadalaw. Wala pa ring misa. Wala pang pari. Pero ang kapilya ay hindi na bakante. May dasal na sa bawat sulok. May awit sa bawat bulong. May pag-asa sa bawat tingin ng mga bata. Ngunit sa bawat pagdami ng paniniwala, may dumarating ding pag-alinlangan. Isang araw, habang papauwi ako mula sa isang bahay, may narinig akong usapan sa likod ng mga puno. Kung totoo ngang banal yang Madre, bakit dito pa siya dinala? Bakit hindi siya sa lungsod? Tigilan mo nga yan. Hindi mo ba narinig? May sinasabing milagro raw sa kapilya kagabi. Milagro? O baka imbento lang ng matandang yan? Hindi nila alam, naririnig ko sila. Hindi rin nila alam, hindi ko kinailangan ang kanilang paniniwala. Ang mahalaga, may panibagong batang naglakad papasok sa kapilya kinabukasan. Ang mahalaga, si Aling Marta ay nakatayo na, kahit hawak pa rin ang saklay. Sa huling bahagi ng buwan, may batang nagbigay sa akin ng maliit na piraso ng papel. May drawing ng isang kandila.
Madre, sabi niya, yan po yung nakita kong ilaw sa loob ng puso ko kahapon habang nagdadasal tayo. Tinanggap ko ang papel. Hindi ako nagsalita. At habang pinagmamasdan ko ang kapilya, ang mga kandilang nag-aapoy sa gitna ng ulan, ang mga batang nagsusulat ng dasal sa papel, ang mga matandang unti-unting lumalapit sa altar, alam kong nagsisimula pa lang ang lahat. Pero kasabay ng pagsindi ng bawat kandila ay may mga matang nanonood sa dilim, hindi para sumama, kundi para mag-abang. Kung totoo ang pananampalataya mo, bakit hindi mo ipadasal na huwag masunog ang kapilya? Iyon ang tanong ng isang binatang lasing na lumapit sa akin isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa gilid ng kapilya. Wala siyang hiya sa mukha, halata ang pangungutya. Nakapulupot ang itim na bandana sa noo at may galos ang tuhod, parang galing sa gulo. Sabihin mo sa birhen mo, Anya, na maghanda na siya. Dahil sa isang gabi, sisindihan namin ang lugar na yan. Tahimik lang ako. Hindi dahil sa takot. Hindi rin dahil hindi ko alam kung anong isasagot. Pero alam kong sa mga ganong klaseng salita, hindi sagot ang kailangan, dasal. Nakikinig siya, tugon ko. Kahit pa hindi mo siya kinikilala, mahal ka pa rin niya. Tumawa siya. Malakas. Malamig. Sa bagay, Anya, malamang pati mga guni-guni mo mahal ka rin. Umalis siyang nakatawa, pero hindi iyon katawang totoo. May lungkot doon. May galit. At minsan, ang galit, kapag hindi naagapan, ay lumilikha ng apoy. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Hindi iyon ang hangin galing sa bundok, kundi isang tensyon na tahimik pero ramdam sa bawat pagdaan ko sa kalsada. May mga pinto ng bahay na dati ay bukas na, ngayon ay nakasara. May mga matang dati ay nagtatanong, ngayon ay nagsusuri. Madre, bulong ni Dolores habang tinutulungan akong mag-ayos ng altar, naririnig ko ang bulungan sa palengke. Sinasabi nilang may masamang binabalak ang ilan. Alam ko, sagot ko. Pero hindi tayo ang lalaban. Siya ang lalaban para sa atin. At kung hindi niya gawin? Umiti ako. Gagawin niya. Kahit hindi natin agad makita. Kinagabihan, nagtipon-tipon kaming muli sa kapilya. Wala nang bakanteng upuan. Ang mga bata ay nakaluhod sa unahan. Ang mga matatanday nakaupo sa likod, may mga dalang rosaryo, may ilan pang nanginginig ang kamay sa unang pagkakataong muli nilang humawak ng dasal. Bago simulan ang misteryo, napatingin ako sa pinto. Bukas iyon. At sa labas, may aninong dumarami. 6. 8. 10. May hawak ang ilan. Mahahabang bagay. May apoy. Madre Luca, bulong ni Carmencita, may mga tao sa labas. Tumayo ako. Hindi para harapin sila. Kundi para buhatin ang imahen ng Birheng Maria mula sa altar. Dinala ko ito sa harap. Inilagay sa gitna ng kapilya sa paanan ng pinto. Hindi ako nagsalita sa kanila. Sa halip, tumingin ako sa larawan ng ina. At kung ito nga ang gabi, bulong ko, nasusubukan nila ang pananampalataya, samahan mo kami. Hindi kami para sa digmaan, kundi para sa pag-ibig. At biglang sumabog ang sigaw sa labas. Sunugin yan! Sapat na ang kalokohan. Saan ang milagro ngayon, Madre? May sulo ang isa. May galon ng gasolina ang isa pa. Ang amoy ng usok ay pumasok sa kapilya, kahit hindi pa sumisindi ang apoy. Ang lahat sa loob, tahimik. Walang umiiyak. Walang lumalabas. Ang mga bata, nakakapit sa mga rosaryo. Si Dolores, nakapikit. Si Don Hilario, nakaluhod. Ako? Hindi ako kumibo. Nakatayo ako sa tabi ng imahe. Tahimik. Tuwid. Madre, bulong ni Efran, masusunog ba tayo? Hinding-hindi, sabi ko. At sa sandaling iyon, tumama ang unang sulo sa pader ng kapilya. Pero sa halip na apoy liwanag. Hindi ako makapagsalita kung anong nangyari. Basta't mula sa labas, sa mismong sulo, isang liwanag ang biglang kumalat. Puti. Malamig sa mata. Parang liwanag ng araw pero walang init. Tila kinain ng liwanag ang apoy, pinatahimik ang hangin at pinalambot ang takot. Sa loob ng kapilya, parang huminto ang oras. Hindi na ako lumingon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa labas. Basta't ang kandila sa altar ay lumakas ang sindi. Ang imahe ng Birhen ay tila lumiwanag ang mukha. At ang mga bata. Hindi sila umiiyak.
Tahimik lang. Parang nauunawaan nilang lahat ng nangyayari ay higit pa sa kanila. Sa loob ng ilang segundo walang gumalaw. Walang nagsalita. Hanggang sa si Manuel, ang lalaking unang lumapit sa akin 2 linggo na ang nakalilipas, ay marahang lumuhod. Anong nangyari? Bulong niya. Walang sumagot. Pero unti-unti, isa-isang lumuhod ang lahat. Si Carmencita ay nakatitig sa liwanag. Si Dolores ay umiiyak pero may ngiti. Si Efran ay nakahawak sa rosaryong parang bagong bato ito ng langit. Lumapit ako sa pintuan. Wala na ang mga lalaking may sulo. Walang paso sa pader. Walang amoy ng sunog. Tanging malamig na hangin at isang kakaibang kapayapaan ang naiwan. Tinignan ko ang paligid at saka bumulong. Hindi ito apoy ng galit. Ito'y liwanag ng awa. Kinabukasan, nagkakagulo ang baryo. Anong nangyari kagabi? May liwanag daw. Walang nasunog. Buhay ang kapilya. Pero walang sumagot ng tiyak. Kasi paano mo ipapaliwanag ang hindi pangkaraniwan sa isang lugar na nakalimot na sa himala? Madre, tanong ng isang matandang lalaki sa palengke, totoo ba yon kagabi? Totoo ang panalangin, sagot ko. Totoo ang awa. At totoo ang ina na hindi tayo iniiwan. Ang ibang tao, tumango. Ang iba, umiling. Pero hindi na ito mahalaga. Kasi sa gabing iyon, bago ako matulog, may narinig akong bulong sa loob ng kapilya. Hindi mula sa labi ng tao, kundi sa hangin mismo. Ang paniniwala ay hindi nagmumula sa gulat, kundi sa liwanag na dahan-dahang pumapasok sa puso. At sa gitna ng dilim, sa kapilyang muntik ng lapnosin ng puot, ang imahe ng Birheng Maria ay nagniningning sa katahimikan. Walang nagsalita sa umagang sumunod sa gabi ng liwanag. Walang nagtangkang unahin ang tanong. Walang umaming natakot. Lahat ay gising, pero tila hindi pa handang magsalita tungkol sa nakita. Sa halip, may mga mata lang na nagkakatinginan. May mga yabag na maingat. May katahimikang bumalot sa buong baryo, hindi bilang takot, kundi parang isang bagong umagang walang gustong gambalain. Sa loob ng kapilya, ang amoy ng usok ay napalitan ng amoy ng sariwang rosas. Walang palamuti, walang dagdag. Basta't naroon ito. Parang naiwan bilang paalala. Ako, gaya ng nakasanayan, maaga akong nagwalis ng atreo. Pero mayong araw, hindi ako nag-iisa. Unang dumating si Carmencita, hawak ang maliit niyang rosaryo na gawa sa buto ng avocado. Sumunod si Efran, tahimik, hawak ang kamay ng kapatid niyang si Paulo. Hindi pa yon karaniwan. Dati, ayaw ni Paulo lumapit sa kapilya. Sabi niya, walang Diyos sa lugar na to, pero ngayon, siya mismo ang humila sa kapatid papunta sa harap ng altar. Maya-maya, si Dolores ay dumating na may dalang tabo ng tubig at bulaklak. Pampunas lang po sa altar, madre, bulong niya, parang may kaba. Salamat, anak. Bawat bulaklak ay panalangin, tugon ko. At pagkatapos, isa-isa, tahimik, parang mga langgam na hindi gustong magising ang lupa, dumating ang mga tao. Si Manuel. Si Aling Marta. Si Don Hilario. Mga babae, lalaki, bata, matanda. Lahat tila may bitbit, kandila, rosaryo, dasal, luha. Walang nag-utos. Walang nag-anyaya. Pero dumating sila. At doon ko naintindihan, ang tunay na milagro ay hindi ang apoy na hindi tumupok, kundi ang panibagong paglapit ng puso ng mga taong halos sumuko na sa pananampalataya. Madre, sabi ng isang binata na halos hindi ko kilala, ako po yung sumigaw noong gabi. Ako po yung may dalang sulo. Tahimik ko siyang tinignan. Hindi ko kailangan pilitin ang kanyang pagsisisi. Dumating siya dala ang sarili niyang bigat. Ang liwanag hindi ko po alam kung anong nakita ko. Pero mula nang makita ko yon, hindi na ako matahimik. Hindi po ako makakain. Hindi makatulog. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Kung ang liwanag na yon ay pumukaw sa'yo, hayaan mong gabayan ka nito. Paano po? Tanong niya. Magdasal ka. Hindi ko alam kung paano. Simulan mo lang sa pagsabing, narito po ako, turuan mo ako. Tumango siya. Tumalikod. Pero bago lumayo, bumulong pa siya, madre salamat. At sa araw din yon, nakita ko siyang muling bumalik sa kapilya, hindi dala ang apoy ng sulo, kundi ang apoy ng pananabik. Lumipas ang mga araw. Lumalim ang mga gabi. Pero ang kapilya ay hindi na muling naging bakante.
Tuwing dapit hapon, ang rosaryo ay maririnig sa buong baryo, parang huni ng ibon na bumabalik sa pugad. Ang mga bata ay nagtuturo sa isa't isa ng mga dasal. May mga ina na muling nagdala ng mga anak. May mga amang biglang humihinto sa paglalakad para makinig kahit saglit sa dasal mula sa loob ng kapilya. Nag-umpisa ang isang bagong ugali, hindi ipinilit, hindi ipinaloob sa batas, kundi lumago ng kusa. Tuwing alas 6, ang buong baryo ay tila humihinga sa parehong ritmo ng dasal. Ang mga dating tahimik, ngayon ay may tinig. Ang mga dating mapanukso, ngayon ay mapagpakumbaba. Pero kahit ang liwanag ay may anino. Minsan, habang ako'y namimili sa palengke, narinig ko ang isang babae na nakatalikod. Kung totoo ang lahat ng yan, bakit wala pa ring pari? Bakit si Madre lang ang bida? Baka gusto lang niyang maging sentro ng pansin. Baka nga. At matanda na rin siya. Baka guni-guni lang talaga yon. Tumingin ako sa kanila. Hindi ko sila kilala. Pero hindi ko sila kinagalitan. Ang pananampalataya ay hindi pinipilit. Lalo't higit, hindi ipinagtatanggol sa pamilihan. Naglakad ako palayo. Dala ang isda, bigas at katahimikan. Pagdating sa kapilya, sinindihan ko ang kandila sa altar. Malakas ang hangin. Umaalon ang apoy. Tila lalabo. Pero hindi namatay. Sa halip, unti-unti itong tumatad. Tumindig ang liwanag. Parang may bisig na hindi nakikita, pero matatag na nagbabantay. At tumingin ako sa imahen ng Birheng Maria. Inay, bulong ko, kung ang katahimikan ko ang kailangan, ibibigay ko ito. Kung ang pananahimik ay magdadala ng mas maraming pananalig kaysa sa paliwanag, mananahimik ako. Pero sa katahimikang iyon, may nagsalita. Hindi malakas. Hindi mula sa paligid. Mula sa loob. Kung ang ilaw ay galing sa langit, hindi ito kailangang ipaliwanag. Ito ay dapat lang ipasa. Sa sumunod na mga linggo, nagsimulang bumisita ang ilang pari mula sa kalapit na bayan. Tahimik nilang pinanood ang mga panalangin. Hindi sila nagtanong. Hindi sila agad nagpakilala. Pero isang gabi, isa sa kanila ay lumapit sa akin matapos ang rosaryo. Madre Luca. Opo, Padre. Kanina, habang nagdarasal ang mga tao, wala akong narinig na pagdududa. Tanging panalangin. Yan po ang tunay na milagro, Padre. At saan po ito nagsimula? Tiningnan ko siya. Nagsalubong ang aming mata. Sa isang batang babae na nagsabing gusto niyang matutong magdasal. Sa isang may sakit na gustong marinig ang rosaryo. Sa isang kandilang hindi namatay kahit binagyo. Tumango siya. Tumalikod. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya, ang pananampalataya ng mga tao dito ay hindi galing sa kwento, Madre. Galing ito sa karanasan. At sa sumunod na gabi, mas maraming tao pa ang dumalo sa panalangin. Nais kong sabihin na naging madali ang lahat pagkatapos noon. Na ang lahat ay naniwala, sumama, nagdasal. Pero hindi iyon ang totoo. May ilan pa ring umaaligid. Nagdududa. Nagbibintang. Si Madre, siya lang ang nakakita ng liwanag. May nagsabi, may langis daw sa dingding. Baka yun ang dahilan. Drama lang yan para sa pansin. Pero hindi ako sumagot. Mas pinili kong hayaan ang liwanag ang magsalita. Isang hapon, habang mag-isa akong nagwawalis sa atrio, dumaan ang batang si Paulo. Huminto siya. Tinitigan ang altar. Madre, tanong niya, bakit po di kayo nagagalit kahit may mga naninira sa inyo? Sumagot ako, dahil hindi ako ang ipinagtatanggol ko. Sino po? Ang pananampalataya. At siya ay hindi nangangailangan ng ingay, kundi ng katapatan. Tahimik siyang tumango. Tapos, ibinulong niya sa akin, nagsimula na rin pong magdasal yung tatay ko. Kahit minsan lasing siya, nagrorosaryo pa rin. Umiti ako. Ang bawat dasal ay isang sinindihang ilaw. At sa gabing iyon, habang muling sinisindihan ang kandila sa harap ng altar, napansin kong muling malakas ang hangin. Tila muling sinusubukan ang liwanag. Pero gaya ng dati, hindi ito napundi. Nag-alab ito. Maliit pero matatag. At doon ko muling naalala. Hindi lahat ng milagro ay sumisigaw. May mga himalang naglalakad lang sa tabi ng tao, tahimik pero buhay. Ang hangin ng gabing iyon ay kakaiba. Hindi ito malamig pero hindi rin mainit. Parang hinipan ng panalangin ang buong kapaligiran,
at kahit ang mga dahon sa paligid ng kapilya ay parang nakikinig. Tulad ng nakagawian, nagsimula kami sa rosaryo. Walang mikropono, walang ilaw na elektrisidad, tanging mga kandila at tinig ng mga bata ang nagbibigay liwanag at ritmo. Nasa unahan si Carmencita, gaya ng lagi, may hawak na maliit na rosaryong isinabit niya sa leg. Sa likod niya si Efran at ang kapatid nitong si Paulo. Si Dolores ay nakaupo malapit sa altar, bitbit ang isang paso ng bulaklak. Marami na ang regular na dumadalo. Ang dating 8 upuan ay hindi nakasya. Ang ilan ay nakatayo sa gilid, ang iba ay nakaupo sa sahig. Isang ama namin, 10 aba Ginoong Mariani. Sabay-sabay naming inuusal. Hindi kami mabilis, hindi rin mabagal. Parang may sariling daloy ang oras sa loob ng kapilya tuwing nagdadasal kami. Walang sapantaha, walang tensyon. Puro pagsuko. Sa gitna ng ikatlong misteryo, habang lahat ay nakatuon sa pagdarasal, may nangyaring hindi inaasahan. Mula sa paanan ng altar, isang sinag ng liwanag ang sumilip. Hindi ito kandila. Hindi ito lampara. Isa itong liwanag na tila galing sa lupa, paakyat, at dahan-dahang gumapang sa pader, sa tabi ng mesa ng altar, paakyat sa imahen ng mahal na Birheng Maria. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Ang mga bata ay biglang napatigil. Ang mga rosaryo ay nanatiling nakasabit sa kanilang mga daliri, pero walang kumilos. Ang liwanag ay hindi kumikislap. Hindi rin ito nakakasilaw. Isa itong tahimik na presensya. Isang paghaplos. At nang umabot ito sa imahe ng ina, tumigil ito sa mismong bahagi ng kanyang dibdib, sa kanyang puso. Sa katahimikan, isang boses ang sumingit. Mahinang-mahina pero malinaw. Mama, buhay ka ba? Bulong iyon ni Carmencita. Nakaangat ang kanyang ulo, ang mga mata ay punong-puno ng luha at liwanag. Marami sa amin ay napatingin sa kanya pero hindi siya napansin. Lahat ng atensyon ay nasa nangyayari sa altar. Sa imahe. Sa liwanag. Ang sinag na tumigil sa puso ng Birhen ay tila nanatili roon ng ilang minuto. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito kumikibot. Hindi rin ito napapawi. Pero hindi ito takot ang dala. Kundi kapayapaan. Isang klaseng kapayapaan na tila may sinasabi, ako ay naririto. Nang unti-unti itong naglaho, wala pa ring nagsalita. Walang palakpak. Walang sigaw. Lahat kami ay nanatiling nakaluhod, hawak ang rosaryo, parang may lihim na ayaw pakawalan. Isang himalang hindi kailangang ipaliwanag, kasi naramdaman na ng bawat isa. Pagkatapos ng panalangin, isa-isang lumapit ang mga tao sa altar. Hindi para hawakan ang imahe, kundi para tumingin. Para huminga sa harap nito. May ilan na tahimik na umiyak. May ibang pumikit lang at humawak sa puso nila. Ako, nanatili lang sa likuran. Pinagmamasdan ang pananampalatayang muling isinilang. Kinabukasan, buong baryo ang pinag-uusapan ang liwanag sa puso ng Birhen. Hindi ito tsismis. Hindi rin ito haka-haka. Lahat ng naroroon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay nagkakaisa sa isang simpleng paglalarawan, hindi ito apoy, hindi ito araw, hindi rin ito kandila. Isa itong ilaw na hindi galing sa mundo. At kapag ganito ang nagaganap, ang balita ay lumalampas sa baryo. Sa loob lamang ng 3 araw, may dumating na pari mula sa diocese. Tahimik siyang pumasok sa kapilya, nagdasal sa likod, at pagkatapos ng rosaryo ay lumapit sa akin. Madre Luca, tanong niya. Opo, Padre. Ako si Padre Sim. Ipinadala ako para tumingin, makinig at sumama sa inyo sa panalangin. Hindi ko po hinihingi ang hatol ninyo, sagot ko. Pero salamat po sa pakikinig. Naiintindihan ko. Hindi ako narito para husgahan. Narito ako para umupo kasama ng paniniwala. Kinabukasan, sinamahan niya kami sa panalangin. Umupo siyang tahimik sa likod, parang karaniwang deboto. Ilang araw siyang nanatili. Pinakinggan niya ang mga salaysay ng mga bata, ng mga matatanda. Ininterview niya si Carmencita, si Efran, si Dolores. Hindi niya kami tinanong kung tunay ba ang liwanag, tinanong niya kung ano ang epekto nito sa amin. Sa huling gabi bago siya umalis, lumapit siya sa akin sa labas ng kapilya. Madre, anya, sa dami ng lugar na pinuntahan ko, bihira kong marinig ang panalangin na walang pakiusap. Karamihan ay dasal ng paghingi. Pero dito, dasal ng pasasalamat. Tumango ako.
Kung ang puso ng ina ay nagniningning sa altar, marahil dahil ang puso ng kanyang mga anak ay muling tumibok sa pananampalataya. At ano po ang balak ng simbahan, tanong ko. Ngumiti siya. Walang agarang desisyon. Walang anunsyo. Pero may pagsubaybay. At para sa akin, kung ang mga taong ito ay muling nagdasal, muling umiyak sa pananampalataya, iyon na mismo ang milagro. Pagkaalis ni Padre Sim, kinuha ko ang lumang kwaderno na dala ko mula sa Portugal. Doon ko unang sinulat ang mga unang araw ko sa Nicaragua. Doon ko inukit ang gabi ng sulo at ang gabi ng katahimikan. At ngayon, isinulat ko ang liwanag sa puso ng ina. Ilang pahina ang naisulat ko ng gabi ring iyon. Ang milagro ay hindi palaging may sigaw. Minsan, ito'y isang liwanag na dumadapo sa puso at hindi na umaalis. Kung ito ay alaala lamang, bakit ako'y tahimik pero umiiyak? Kung ito ay imahinasyon lamang, bakit ang buong baryo ay nakaluhod sa parehong panalangin? Habang sinusulat ko ito, may batang kumatok sa pinto ng kapilya. Si Paulo. Madre, Anya, may tanong po ako. Ano yon, anak? Yung liwanag po kagabi pwede ko po bang iguhit? Tumingin ako sa kanya. Sa kamay niya, may hawak siyang papel at lapis. Tumango ako. Kung nararamdaman mo ito sa puso mo, iguhit mo. Umupo siya sa harap ng altar, naglapag ng papel sa sahig, at nagsimulang gumuhit. Habang siya'y abala, nagsindi ako ng kandila sa gilid ng altar. Muling malakas ang hangin. Ang apoy ay sumayaw-sayaw. Pero gaya ng dati, hindi namatay. Sa halip, tila nagbigay daan sa isang pangako sa loob ko, hindi kailanman hahayaan na mamatay ang apoy ng pananampalataya sa lugar na ito. Hindi habang may isang batang naguguhit ng liwanag. Hindi habang may mga matang nananalig sa katahimikan. Sa mismong gabi ring iyon, isinulat ko sa huling pahina ng kwaderno. Ang puso ng ina ay muling nagniningning. Hindi dahil sa liwanag na nakita ng mata, kundi sa paniniwalang naramdaman ng kaluluwa. At habang may nananalangin, ang liwanag na ito ay mananatili, hindi para mamangha ang mundo, kundi para palakasin ang loob ng mga napapagal. At habang isinara ko ang kwaderno, narinig ko ang mga hakbang ni Paulo papalapit. Inabot niya sa akin ang iginuhit niya. Isang imahe ng Birheng Maria. At sa kanyang puso, isang maliit na bilog na kulay ginto, hindi masyadong malinaw, hindi detalyado, pero nagniningning. Mama, sabi niya, buhay siya. Ngumiti ako, at sa loob ko, nagsindi ng bagong panata. Hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ko natitiyak na ang bawat puso sa bayang ito ay may sariling liwanag. At hindi ito dapat maglaho. Kahit kailan. Ang unang dumating ay isang lalaki na may dalang kamera at mata na parang laging naghahanap ng butas. Hindi siya nagsuot ng krusipisyo o dala ang rosaryo. Sa halip, may kwaderno siyang nakasabit sa leeg at hawak ang lapis na hindi bumibitaw sa kanyang daliri. Madre Luca, tanong niya habang ako'y nagwawalis ng dahon sa labas ng kapilya. Pwede ba kayong makausap? Gusto lang naming malaman ang katotohanan. Hindi ako sumagot agad. Tumango lang ako at itinuro ang bangkong nakaharap sa pasukan. Wala akong maipagmamalaki, sabi ko, pero kung gusto mong makinig, maupo ka. Umupo siya. Tahimik. Nagbukas ng kwaderno. Sumilip sa kamera. May nagsasabi na guni-guni lang daw ang lahat ng nangyari rito, simula niya. Na ang ilaw sa altar ay simpleng epekto lang ng sikat ng araw o anino ng kandila. May ilan din naniniwala na ikaw, Madre, ay hinahanap lang ang atensyon. Hindi ako kumibo. Nagpatuloy siya. Ano ang masasabi ninyo roon? Tiningnan ko siya. Ang lapis niya ay handang sumulat. Ang mata niya ay handang husgahan. Wala, sagot ko. Nais ninyong sabihing wala kayong reaksyon. Ang ilaw ay hindi kailangang ipagtanggol. Ang liwanag ay hindi sumisigaw para mapaniwalaan. Basta't nandyan siya, kahit hindi mo siya tingnan, magliliwanag pa rin siya. Tumahimik siya. Siguro, hindi iyon ang sagot na gusto niyang marinig. Tumayo siya. Tumango. At umalis na hindi nagtanong pa. Ngunit hindi siya ang huli. Kinabukasan, may dumating na dalawa pa. Magkakasunod. Isang babae na nagpakilalang producer ng dokumentaryo. Isang lalaking nagtanong agad kung totoo ba raw ang kwento ng batang lumuhod at nagsabing, Mama, buhay ka ba? Ang mga tanong ay naging mas matalas. Sino ang unang nakakita? May ebidensya ba kayo? May medical record ba ng mga gumaling?
May permiso ba kayo mula sa simbahan? Wala akong isinigaw. Wala akong ipinaliwanag. Lahat ng sagot ko ay tahimik. Simple. Tapat. Hindi ako narito para sa doktrina. Narito ako para sa dasal. At sa bawat panayam na walang nakuhang headline, sa bawat tanong na hindi nasagot ayon sa gusto nila, nadagdagan ang bulungan. Mula sa mga kalye. Mula sa ilang kapwa madre. Mula sa ilang paring hindi pa pumupunta sa kapilya. Baka delusyon lang si Luca. Matanda na siya. Baka senilidad. Ang mga tao nahawa lang ng emosyon. Isang gabi, habang ako'y mag-isa sa kapilya, sinindihan ko ang kandila sa altar at muling naupo. Binuksan ko ang lumang kwaderno at sinulat ang nararamdaman ko. Hinahamon ang katahimikan. Ang pananampalataya ay sinusubok hindi sa giyera, kundi sa duda. At sa ganitong gabi, kung kailan walang sumasagot para sa akin, napagtanto ko, hindi ko kailangang ipagtanggol ang Diyos. Ang Diyos ang nagsasala sa puso ng bawat nakakarinig. Sa katahimikang iyon, dumapo sa akin ang parehong tinig na matagal ko nang kilala. Hindi mula sa hangin. Hindi rin mula sa labas. Hindi ako dumating upang ikaw ay itaas. Dumating ako upang bumuo ng pamilya. Napapikit ako. Tumulo ang luha. At sa pagtulo ng luhang iyon, may umupo sa tabi ko. Isang babae. Si Aling Marta. Madre, sabi niya, pwede po ba akong umupo kahit wala akong dalang dasal? Tumango ako. Ang pag-upo mo dito ay dasal na. Gusto ko lang pong sabihin, bulong niya, nagkausap na po kami ng anak kong hindi ko nakausap ng 5 taon. Siya po ang unang lumapit. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa araw na yon, parang nawala ang galit ko. Kaya salamat. Hindi ko siya tinanong ng dahilan. Hindi ko siya pinilit na magsalaysay pa. Ang ngiti niya ang naging panalangin sa gabing iyon. Kinabukasan, isang bata ang pumasok sa kapilya. Hindi ko pa siya kilala. Payat. Marumi ang paa. Hinila niya ang laylayan ng damit ko. Madre, pwede po bang turuan mo akong magdasal kahit hindi ko kayo marinig? Napatingin ako sa kanya. Siya ibingi. Umupo kami sa harap ng altar. Inabot ko ang rosaryo. Hinawakan niya ito. Tiningnan ko ang kanyang mata at sa pamamagitan ng kamay, tinuro ko ang pagkakasunod-sunod ng butil. Ave Maria, binigkas ko ng dahan-dahan. Gracia plena ni. Tahimik siya. Pero sa bawat galaw ng labi ko, sinubukan niyang sundan. Ilang minuto pa, isang mahina ngunit malinaw na tinig ang tumakas sa kanyang bibig. Ma. Hindi buong dasal. Pero hindi rin katahimikan. Mula sa kapilya, dumarami ang kwento na hindi pinapansin ng kamera o ng mikropono. Mga kapatid na nagbati. Mga asawa na muling nagsabay sa panalangin. Isang matandang lalaki na dati pasimuno sa sabungan, ngayon ay araw-araw nagwawalis sa labas ng kapilya. Madre, sabi niya minsan, wala akong mayaalay kundi ito. Sagot ko, ang mga kamay na naglilinis ng simbahan ay tulad ng mga kamay na humahaplos sa mukha ng Diyos. Hindi na namin kailangang ipaliwanag ang lahat. Ang mga tao ay tumigil na sa pangangailangan ng paliwanag. Sapat na sa kanila ang maramdaman. Ang makita. Ang isabuhay. Gabi ng Miyerkules nang may magmungkahi. Magprosesyon tayo, sabi ni Dolores habang nililinis ang paso ng bulaklak. Simpleng prosesyon lang, dagdag ni Don Hilario. Walang banda. Walang palakpak. Kandila lang. At panalangin. Inanunsyo ito sa kapilya. Walang sapilitan. Pero sa mismong gabi, napuno ang atryo. Bawat isa ay may dalang kandila. Bawat isa ay tahimik. Ang mga bata sa unahan. Ang matatanda sa gitna. Ako sa likod, kasama si Paulo, ang batang dating galit, ngayon ay may hawak na imahe ng Birheng Maria na gawa sa papel. Habang naglalakad kami paikot sa plaza, ang kandila sa aking kamay ay paulit-ulit na ginugulo ng hangin. Umiikot ang apoy, sumasayaw. Tila gusto nitong mamatay. Pero hindi ito napundi. Hindi ito nasindihan ng tao. Pero hindi rin ito pinapatay ng mundo. At habang binabaybay namin ang dilim, isang bagay ang mas malinaw pa sa apoy. Hindi ko kailangang ipagtanggol ang sarili. Dahil sa bawat pagsubok na sumisigaw, ang Diyos ay sumasagot sa katahimikan. Sa pagtatapos ng prosesyon, sabay-sabay kaming lumuhod.
Walang nagsalita. Walang sermon. Walang tagapagsalita. Tanging liwanag ng kandila sa bawat kamay. Tanging apoy na hindi nasisilaw. At sa puso ko, isang tanong ang sumagi, tapos na ba ang aking misyon? Pero hindi tinugon ng langit. At sa hindi pagsagot na yon nagsimulang lumitaw ang pakiramdam na may paparating pa. Pagkalipas ng halos 40 taon mula nang unang sindihan ang kandila sa isang maliit na kapilya sa Nicaragua, bumalik si Luca sa lugar kung saan nagsimula ang lahat para sa kanya, isang bahay na gawa sa bato sa tabi ng burol sa Portugal. Walang ingrandeng pagsalubong. Walang bandila. Ang umalalay sa kanyang pagbaba sa kotse ay isang madre na mas bata ng 50 taon, na tila hindi sigurado kung siya ba'y dapat alalayan o payagang maglakad sa sarili dahil sa kabila ng edad na 82. Ang katawan ni Luca ay tila sinanay ng taon-taon na pagdarasal, pagtayo, pagluhod at paghintay. Sa munting mesa malapit sa bintana, inilapag niya ang kanyang rosaryo, ang parehong butil na ilang beses nang nawalan ng kinang pero hindi kailanman ng lakas. Sa likod ng mesa, may isang lumang aparador, puno ng mga kwaderno, daan-daang pahina ng mga alaala, panalangin, pangalan ng mga taong humiling ng tulong, at mga himalang hindi kailanman isinulat sa pahayagan. Ang mga sulat ay patuloy pa ring dumarating. Mula sa Brazil, sa Mexico, sa Poland. Mga kwento ng mga batang gumaling, ng mga magulang na muling nagsama, ng isang sundalong sumulat mula sa disyerto na sinabing, "Madre, wala akong ibang bitbit kundi rosaryo at pag-asang hindi ako mag-isa." Bawat liham ay sinasagot ni Luca, hindi palaging mahaba, hindi palaging personal, pero laging may dasal. Minsan, isang linya lang, hindi kita kilala, pero mahal ka niya. Minsan, isang buong pahina ng tahimik na patnubay. Ngunit higit pa sa mga sagot, ang pagbasa mismo ng mga sulat ay tila isa ng uri ng panalangin sa kanya. Sa bawat araw, ginugugol niya ang umaga sa pagtahimik. Sa tanghali sa pagsusulat. At sa dapit hapon sa rosaryo mag-isa man o may bisita, hindi kailanman lumiban. Minsan, tinanong siya ng isang batang madre, "Madre Luca, hindi ba kayo nalulungkot na iniwan ang Nicaragua?" Ngumiti siya. "Ang katawan ko lang ang umalis. Pero ang liwanag naroon pa rin." "At paano ninyo nalalaman?" "Tahimik silang lumuluhod gabi-gabi. Nararamdaman ko." Isang gabi, habang ang ulan ay marahang humahampas sa bubong, nagising si Luca mula sa isang panaginip. Hindi siya humingi ng tulong. Hindi siya nagsigaw. Tahimik lang siyang naupo sa kanyang kama, tinitigan ang kandila na nagsindi sa tabi ng bintana. Sa panaginip niya, nakita niya ang kapilya. Hindi na ito maliit. Isa na itong lugar na hindi lang gawa sa kahoy at bato, kundi ng mga alaala. May mga bata pa ring nakaluhod sa harap. May mga matandang dumadampot ng mga papel mula sa paso ng dasal. At sa gitna, naroroon pa rin ang imahen ng Birheng Maria. Ngayon, mas mapayapa ang mukha nito. Mas buo ang anyo. Sa kanyang puso, may liwanag, hindi masyadong maliwanag, pero sapat upang makita mo ang daan kahit sa pinakamadilim na gabi. "Luca," tawag ng tinig na pamilyar sa kanyang puso, "hindi kita dinala roon para ikaw ay sambahin. Dinala kita roon para ang pananampalataya ay manahan sa mga anak ko. Bumalik ka na ngayon." Ang liwanag ay hindi na nakasalalay sa iyo. Nang magising siya, hindi siya natakot. Hindi siya nagtanong kung totoo ang nakita niya. Sa halip, tinawag niya ang batang madre. "Anak, pakibuksan mo ang aparador. May mga kwaderno roon. Pakiayos. Alagaan mo." "Para saan po?" tanong ng madre. "Dahil hindi ito akin. Hindi rin ito para sa akin. Ito'y para sa mga taong darating pa na maririnig ang liwanag sa katahimikan." Kinaumagahan, nagpatawag siya ng misa sa kanilang maliit na kapilya. Hindi niya sinabi kung bakit. Basta't sinabing, "Ngayong araw, gusto ko lang magpasalamat." Nakaupo siya sa unahan, nakaayos ang buhok, suot ang lumang belo na ginamit din niya noong unang araw sa Nicaragua. Pagkatapos ng misa, bumalik siya sa kanyang silid. Naupo sa tabi ng bintana. Binuksan ang kwaderno. At sa huling pahina, sumulat, "Hindi ako ang liwanag. Ako'y nagsindi lang ng kandila. Kung ito'y nagpatuloy, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanya. Ang puso ng ina ay palaging bukas. At habang may batang sasambit ng Ave Maria, hindi kailanman mamamatay ang apoy." Nilapag niya ang panulat. Hinawakan ang rosaryo. "Isa.
Isa pa. 10. 20. 30. Sa bawat butil, huminga siya. Sa bawat dasal, mumiti. Sa huling Hail Mary, marahang bumuka ang kanyang labi. Salamat. At doon, sa huling dasal, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa bintana, si Luca ay mumiti at tahimik na pumikit. Sa silid, walang sumigaw. Walang biglang tumugtog. Wala ring sumambulat na liwanag. Tanging kandila lang ang naiwan. Nagsasayaw pa rin sa ihip ng hangin. Pero hindi namamatay. At kahit malayo, sa isang maliit na baryo sa gitna ng Nicaragua, sa harap ng parehong imahen ng Birheng Maria, isang batang babae na hindi pa isinisilang ng una itong mangyari, ay marahang lumuhod sa harap ng altar at sinindihan ang kanyang kandila. Para po sa inyo, Madre, bulong niya, at para sa paniniwala. Sa dilim ng kapilya, sa liwanag ng puso ng bayan, nanatili ang apoy. At doon nagsimula ang bagong kwento. Wala mang kampana, parang tumunog ang langit nang lumisan si Luca. Hindi siya inilibing ng may engrandeng seremonya. Walang kamera. Walang mga balitang sumigaw ng inhimala. Sa halip, isang simpleng misa ang isinagawa sa maliit na kapilya sa tabi ng burol. Nandoon ang ilang madre, ilang pari, ilang matatandang nakaalalay sa kanya sa mga huling taon. Tahimik ang lahat. Ang bawat luha ay hindi hinahabol ng tanong, kundi sinasalubong ng panalangin. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, may dumadaloy na bagay na hindi kayang pigilan, ang pananalig na naipasa. Parang ilaw na ipinasa mula kandila sa kandila, walang masyadong ingay, pero hindi rin naglalaho. Sa malayong dako ng mundo, sa bayang minsang tahimik sa takot, nagsimula muli ang dasal. Sa parehong kapilya sa Nicaragua, ang mga pader ay lumana, ang kisame may ilang bahagi ng naagnas, ngunit sa altar, ang imahen ng Birheng Maria ay mas buo pa kaysa dati. At sa kanyang puso, nagniningning pa rin ang liwanag. Hindi na si Luca ang naghahawak ng rosaryo sa unahan. Ngayon, si Carmencita, na minsang batang nagtanong, "Mama, buhay ka ba?" Siya na ang nag-akay sa panalangin. Matanda na rin siya, ngunit matibay pa rin ang tinig. Sa tabi niya si Paulo, na ngayon ay isa ng lay minister. Ang dating batang bingi na nagsimulang bumigkas ng imahe, ay ngayon ang gumagabay sa mga kabataan sa pagsambit ng buong rosaryo. Araw-araw, bago mag-alas 6, ang kampana ng kapilya, isa ng ayong lumang kampanilya na minsang ginamit sa palengke, ay tumutunog. Hindi upang tawagin ang mga tao sa obligasyon, kundi upang paalalahanan sila ng panata, na habang buhay sila, ang dasal ay dapat magpatuloy. At nagpatuloy nga. May mga bagong mukha na dumarating. Mula sa Costa Rica, mula sa Honduras, mula pa sa Europa. Ang ilang hindi makapaniwala, pumupunta upang itingnan lang. Ngunit pag-alis nila, bitbit nila ang hindi lang alaala, kundi panalangin. Isang grupo ng kabataan ang dumating mula sa Chile. 8 silang magkakaibigan na naglakbay ng ilang linggo para makarating sa kapilya. Nang makarating sila, hindi sila nagsalita agad. Naupo lang sila. Tahimik. Hanggang ang isa sa kanila ay lumapit sa altar, hinubad ang kanyang kwintas, at inilagay sa paanan ng Birhen. Para sa kanya, anya, na hindi ko nakita, pero nagturo sa akin kung paano maniwala. Hindi na rin mabilang ang mga batang nag-aalay ng bulaklak bawat linggo. Hindi dahil ito ang itinuro sa kanila sa eskwela. Kundi dahil nakita nila ito sa matatanda, sa mga lolo't lola na noon ay halos hindi makatingin sa loob ng kapilya, pero ngayon ay araw-araw na nakaluhod. Ang simbahan, sa wakas, ay nagpahayag ng isang simpleng salita tungkol sa lugar. Ang himala, ayon sa obispo sa isang misa na ginanap sa mismong kapilya, ay hindi apoy. Hindi rin ito liwanag. Ang himala ay ang pagbabagong hindi hiniling pero nangyari. Ang pagbabago ng puso ng isang bayan. Nagpalakpakan ng ilan pero ang iba, gaya ng dati, ay tahimik lang nangumiti. Sa isang panig ng kapilya, isang maliit na mesa ang inilagay. Naroon ang kopya ng ilang pahina mula sa mga lumang diary ni Luca. Hindi lahat, maraming bahagi ang sadyang pribado, iniingatan ng kongregasyon, pero sapat upang makita ng mga dumadalaw kung gaano siya namuhay sa panalangin, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Sa ilalim ng mesa, isang maliit na kahon ang may karatulang, isulat ang iyong panalangin. Araw-araw, napupuno ito. Araw-araw, binabasa ito ng mga voluntaryong hindi nagtatanong kung sino ang sumulat, tanging iniangat lang nila sa dasal ang bawat liham, tulad ng ginawa ni Luca noon. Isang batang babae ang dumalaw isang hapon.
Hindi siya taga rito. May dalang maliit na bag at sa leg niya ay nakasabit ang rosaryo. Habang ang lahat ay nagdarasal, siya ay tumayo, lumapit sa altar, at marahang lumuhod. Tahimik lang siya. Pagkatapos ng panalangin, tinanong siya ni Carmencita, "Ano ang pangalan mo, iha?" Sabi ng bata, "Maria." "Anong maitutulong namin sa'yo?" Walang sinabi ang bata. Sa halip, inilabas niya ang isang larawan. Larawan ni Luca, galing sa isang luma at kupas na artikulo. At sa kanya sinabi, "Ang nanay ko, binigyan ako ng rosaryong ito noong ako'y 5 taong gulang." Sabi niya, ito ang dasal ng babaeng nagdala ng liwanag sa mundo. Gusto ko lang po siyang makita. Kahit huli na ako. Hindi siya huli. Dahil sa kapilyang iyon, sa harap ng altar, sa katahimikan ng bawat dasal, si Luca ay hindi na kailangang makita dahil naroroon siya. Hindi sa anyo. Hindi sa alaala. Kundi sa pananampalatayang nag-ugat, tumubo, at patuloy na namumunga. Bago umalis si Maria, sinindihan niya ang kandila. Isang maliit, puting kandila na halos pumatay agad ang apoy dahil sa hangin. Ngunit, gaya ng dati, hindi ito namatay. Hawak ang kandila, lumapit siya sa gilid ng kapilya kung saan maraming kabataan ang nagkukumpol. Isa sa kanila ang lumapit sa kanya at nagtanong, "Bago ka lang?" Ngumiti siya. "Bago sa lugar, pero matagal ko nang kilala ang panalangin na ito." Sabay-sabay silang naupo. At sa ilalim ng hapon, nag-umpisa silang magdasal. Walang nagturo. Walang nagsabi kung anong misteryo. Pero parang alam ng bawat isa kung paano magsimula. Sa bintana ng kapilya, tumayo si Paulo. Matanda na siya. May tungkod. Pero sa bawat araw, hindi niya nilalampasan ang 6:00. Tumingin siya sa mga kabataan. Tumingin sa altar. Tumingin sa langit. At kung tanungin ako, bulong niya, kung totoo ba ang milagro sasabihin ko. Kasi narito pa rin sila. At hindi sila umalis. At sa harap ng kapilya, habang ang araw ay lumulubog sa dilim ng gabi, isang batang babae ang humawak sa kanyang rosaryo at bulong, ang ina ng Diyos ay naglalakad pa rin kasama natin. Ang ilaw ay hindi sumabog. Hindi rin ito nagniningas. Pero naroon sa bawat mata na may paniniwala. Sa bawat kamay na may hawak na rosaryo. Sa bawat batang nagsisindi ng kandila hindi para sa himala, kundi para sa pag-asa. At sa mundong patuloy na naghahanap ng dahilan para maniwala, ang maliit na baryo sa Nicaragua ay nanatiling tahimik na sagot na ang liwanag, kapag ipinasa ng puso sa puso, ay hindi kailanman nauubos. At sa bawat gabi na ang kapilya ay muling napupuno, habang ang kandila sa altar ay patuloy na nagniningning sa kabila ng hangin, isang tanong ang iniwan sa ating lahat. Kanino mo ipapasa ang liwanag? Gusto mong malaman kung paanong ang kwento ni Luca ay patuloy na bumabago ng buhay hanggang ngayon? Sa susunod na kabanata, makikilala mo ang mga bagong tagapagmana ng misyon, at kung paanong ang apoy ay patuloy na lumiliyab sa mga lugar na hindi mo inaakala. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.